Hi, this is Matthew Aquino and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Alam naman po natin na minsan ay bigla na lang nagkakaroon ng special draft. Kaya dahil may ilang season pa din walang special draft ay naisipan po namin gumawa ng content na what if magkaroon ng 2025 special draft exclusively for Japan B-League Pinoy players. Ito naman po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terrapirma selects Kai Sotto. As always, kahit sa mga special draft ay palaging top pick ang Jeep dahil sila ang laging nasa bottom ng standings. Kaya dapat ay makuha nila dito ang best available talent at no-brainer na yun na si Kai Sotto. Kahit sabihin natin na currently ay may ACL injury si Kai, ay malabong palagpasin ng Terrapirma ang pagkakataon na makuha ang best pure Pinoy player of this generation na si Kai. For sure ay mismatch sa kanya ang halos lahat ng center sa PBA, maliban na lang siguro kay Junmar at Japet. Kaya baka sa unang season niya pa lang dito ay madala niya na ito sa semis. Sa second overall picks, Phoenix selects AJ Edu. Gaya ng Jeep ay patuloy din nag-i-struggle ang Fuel Masters. Ito rin ay dahil isa sila sa may pinakamaliit na frontcourt rotation sa PBA. Kaya't saktong makuha nila dito ang 6'10" versatile big man na si Edu. Bukod sa lalaki at lalakas ang interior defense ng Fuel Masters, ay mas magiging athletic din ito. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng maging stretch big man tandem ng Perkins at Edu. Most likely ay makapasok na huli sa playoffs ang Phoenix dahil ang center position na lang talaga ang kulang ni Coach Jamay. Sa third overall pick, Blackwater selects Dwight Ramos. Medyo mahirap na choice ito para sa bossing dahil available pa din dito ang former US NCAA champion na si Kehei Clark. Pero subok na sa mga Gilas games kaya mas madali na maka-adapt si Dwight sa Pinoy style of play. Right away ay magkakaroon ng franchise player caliber si Coach Carriazo na matagal na niyang hinihintay. Imagine na lang ang pwede maging superstar potential na magiging wing tandem ng Cedric Berfield at Dwight Ramos. Sa fourth pick, NLEX selects Kehei Clark. Alam ko, madami sa inyo nagtataka na bakit pa kukuha ng guard ang Road Warriors sila ang may isa sa pinakamalalim na point guard rotation sa PBA na sina Amer Nieto, Alas at Bolik. Isa mo pa na nasa kanila pa din ang right seat ni Paravena. Pero mayroon palagpasin ang superstar potential ni Clark sa PBA. Magiging good problem ito kay Coach Jong Wichiko. Sa fifth pick, Magnolia selects Gio Chu. May size na ang mga centers ng Magnolia. At ang mga ito ay talagang post-up threat, gaya ni Ian Sanggalang at James Taput. Kaya't para mas dumami ang option sa center rotation, ay pwede sila kumuha ng system big man na may reliable outside shooting na magko-complement sa inside game ni Sanggalang, Laput at Lucero. Sa 6th pick, San Miguel selects James Spencer. Medyo nag-i-struggle na ang SMB dahil din ito sa mga aging stars nila gaya ng kanilang top gunner na si Marshall Lassiter. Kaya't saktong kunin nila dito si Spencer na isang efficient outside shooter din na pwedeng pumunan ng role ni Marcio in case tuluyan na mag-decline ang laro niya. Sa 7th pick, Northport selects Matt Aquino, isa sa may pinaka-undersized big man rotation ng Batang Pier. Kaya't saktong sa kanila mapuntang 6'9" na si Matt, magkakaroon ng dagdag length ang Northport na magpapatangkad uli ng kanilang lineup. Medyo ma-upgrade din ang kanilang interior defense. Kung star-studded ang Japan B-League Special Draft ay mas malalim naman ang KBL Special Draft na gagawin natin sa mga susunod na linggo. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.